guys! Welcome sa aking channel. And alam ko hindi ito yung aking usual na content. And nakikita niyo naman na or nababasa niyo na rin naman siguro sa title yung nangyari. Ayun nga po, na-hack po yung aking YouTube account last May 27. Ngayon sa video na to, i-share ko sa inyo kung ano yung mga nangyari, paano yung nangyari, at kung paano ko nabalik yung account ko. Story time tayo, medyo mahaba-haba ito. Kung ayaw nyo ng boring na kwento, baka hindi ito yung video na para sa inyo. Pero kung katulad nyo ako na small growing YouTubers kayo, malamang sa malamang, makatulong tong video na to sa inyo para maging aware na rin kayo. May 27, 9 ng umaga. Pagising ko, ang hinahanap ko agad ay cellphone ko. At ang unang chinecheck ko or tinitignan ko ay yung aking YouTube studio. Ito yung unang chinecheck ko kasi dito monitor ko kung ilan na yung subscribers ko, kung ilan na yung revenue ko, kung may mga nanonood pa ba sa video ko, ganyan. So, syempre para ma-motivate ako pag nakikita ko yung mga subscribers ko na tumataas, lalo na malapit na ako mag 10,000 subscribers. Pagka-check ko, nagulat ako. Nakita ko, iba yung pangalan. Iba yung pangalan ng account. Sabi ko, ano to? Nanaginip ba ako? Bakit may Cardano, Ada, or Ada? Hindi ko alam basta yan. Bakit may ganitong pangalan dito? Which is, sa pagkakatanda ko bago ako matulog, ang nakakonect lang doon sa aking YouTube studio ay syempre yung YouTube channel ko. Kanina pa ba syempre diba, ayun na naman yung monitor ko. Hindi pa ako naniniwala, baka nag-bug lang yung YouTube. Iba yung profile picture, yung bilog, alam niyo yun. Ano siya, puro dot-dot na logo na hindi mo maintindihan. Ginawa ko, pumunta ako ng YouTube application. Sa pagtingin ko, shit, anong meron? Bakit ganun pa rin? Sino si Cardano, Ada? Tingnan ko your channel. 9.93k subs. Akin to I mean, ito yung bilang ng subscribers ko Napabalik ko sa ako sis kasi hindi ako makapaniwala. Sabi ko, ano ba, nananaginip pa ako? Kasi nananaginip ako, gisingin niyo ako please lang. Chinek ko yung mga videos. O, andito pa naman yung mga videos ko. Pero pag tinignan mo sa home, ang nakalagay, no content or no videos. Ano nangyayari siya? May mukhang nahack yata yung account ko. Hindi nagpapanik na ako. Tapos umiyak na ako, sis. Like, umiyak na talaga ako kasi first time nangyari to sa akin. Hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Nanginginig ako. So, ang ginawa ko, nag-message ako sa GC namin. Sabi ko, tulungan niyo ako guys kasi nahack yung account ko. So, thank you kay Kuya Clint kasi siya yung tumulong sa akin. Palitan ko agad yung password ko. Hindi pa agad nag-sink in sa akin. Parang medyo tulala ako kasi kakagising ko lang talaga. Sis, pagkamulat ko lang, ganun na yung tatambad sa'yo, diba? Namumugto yung mata ko. Parang mga 20 minutes pa yata bago ko napalitan yung aking password sa Gmail. Thank God talaga kasi hindi binago yung password. May access pa rin. So, ito yung tanong nila, no? Bakit na-hack? Wala ka bang second authentication ba yun? Hindi ko alam, nakalimutan ko. Hindi ko meron, naka-open lahat. As in, meron yung second chuchu authentication. Pero, walang nag-notify sa akin. Sabi ko, bakit ganun? Paano? Ang galing naman ng hacker. Kasi, napalitan niya yung mga branding sa YouTube channel ko. Pero, walang nag-notify sa akin na may nag-open galing ibang device. Buti na lang talaga nabubuksan ko pa siya, napalitan ko yung password, lahat ng third-party app, pinagtatanggal ko. Yung mga devices na napagbuksan ko ng aking mga email account, pinagtatanggal ko. So, nagtataka ako, paano nangyari? Hindi ko alam, wala akong idea. Nabalik po yung aking account, obviously, kasi ngayon napapanood nyo itong video na to. Ang tanong lang talaga, paano at sino yung hacker? Feeling ko lang, hindi Pilipino yung hacker. Magaling yung hacker Feeling ko taga-ibang bansa. So, ito na nga yung duda ko kung sino nga ba yung nag-hack or kung sino man sila kasi mukhang malaking organization sila. Upon searching guys, marami na palang na-hack to, si Cardano. At ayun yata yung ginagamit, mukhang organization yata to at ayun yung ginagamit na pangalan niya. According sa YouTube na napanood ko, nakukuha daw baka na-access ng mga hacker yung account dahil may napindot akong link. May naisip agad ako kung saan nanggaling or kanino. Merong nag-message sa akin, ang pangalan niya, flash ko na lang dyan sa screen
So, nag-message sa akin tong Nadine Sibilia, hindi ko alam. So, sabi niya, "Hello Claudette, from ano kami, Maison Goyard. According sa ate ko, yung Maison Goyard ay isang company or brand from Paris, France. Mas matanda pa daw si Goyard kaysa kay Louis Vuitton and mamahalin yung mga binibentang products sa kanila." So, nag-message sa akin tong Nadine na representative daw siya kuno. Communication manager of Maison Goyard. Mukhang kapani-paniwala naman. Sabi niya, "Hello Claudette, gusto namin makipag-collaboration sa'yo. Ang gagawin mo lang ng product review yung mga products namin." So, meron daw silang bagong release na collection which is yung kanilang Summer Spring 2021 release at meron silang bagong catalog nun. So, ang gagawin lang, mamimili lang ako ng product, papadala nila sa akin. Hindi naman ako umuogad eh. Parang mga naka 3 days pa yata kami nag-usap nito. Kasi responsive siya, in fairness naman sa kanya, no? Mukhang desperado talaga sila mga. Ang sabi ko, ano ba yan? May babayaran ba yan? Or may kailangan ba akong ilabas? Kailangan ba makabenta ako? Kasi sabi niya, may parang commission daw ako if ever na may gumamit ng aking discount code or pwede kong i-share sa mga viewers ko yung discount code. Pinacheck ko kasi sa ate ko. So, yung ate ko, nung una, sabi niya, "Sure ka ba dyan? Dollars kasi yan." So, kapag hindi ka na, kahit gawin mo ng video yan, walang bibili kasi dollars, mamahalin yung mga binibenta sa kanila. Tinanong ko kay Nadine, tapos sabi niya, hindi naman daw kailangan makabenta ako. Okay, gusto nilang makita yung experience ko dun sa product nila. Sabi ng ate ko, "Sige, kung basta wala kang babayaran, okay lang, walang problema." Sabi pa ni Nadine, kaloka, sabi niya, "Willing kami magbayad ng $300 para sa video mo. Gawan mo lang ng product review. Gusto lang talaga namin malaman yung experience mo dun sa product." Sabi ko, "Oh, okay, mukhang magandang opportunity yan." Kasi sino ba naman may ayaw ng pera, di ba? Pero hindi lang naman yun yung point ko. Hindi lang naman ako natukso dahil may $300. Gusto ko rin kasi magkaroon ng opportunity kasi malaking bagay yun kasi content yun eh. So, tapos sabi nila, pwede nilang i-share pa sa kanilang mga page. Siyempre, magbe-benefit ako doon kasi maraming makakakita, pwedeng madagdagan yung mga viewers or audience ko. Parang bonus na lang yung pera kasi marami nagpapadala sa akin ng mga products na wala naman or hindi naman ako binabayaran. Kung gagawan ko lang talaga ng video, ganyan. So, walang problema sa akin doon. Kung bonus na lang yung $300 daw, hindi ako, okay na ako. Tinanong ko kasi kung may informations pa ba kayong gustong malaman sa akin, like yung mga address ko. Kasi syempre, di ba kapag nagpapadala yung mga brands, tatanungin yung pangalan mo, address mo, contact number. So, ayun, tinanong ko kung need ba nila ng information ko. Sabi, hindi daw. Ang gagawin ko daw, may isasend daw kasi sila na file. Dun sa file, merong link. Yung link na yan, kailangan ko daw pindutin and madadownload na yung kanilang bagong release na catalog kung saan i-install ko siya sa laptop ko at doon ako mamimili ng mga product. Ako naman, syong nga eh, di ba? Parang umokay na, akala ko nga kasi malaking opportunity. Hindi sinunod ko naman, download ko sa laptop ko. Tapos, ano siya eh, ayaw mabuksan ng file, pero nare-run as administrator siya. Hindi siya bumubuka. Sabi ko, bakit ganun? Baka may problema yung laptop ko. Ang ginawa ko, nanghiram ako sa pamangkin ko. At doon, sinubukan ko rin kung ma-open na ba. Hindi rin siya gumana. Sabi ko, anong problema? Nag-email na ako kasi syempre, baka nag-aantay siya kasi parang 2 araw na yung lumipas. Sabi ko, "Nadine, ayaw mabuksan naman nung sinend mo. Baka may iba pang way." Tignan mo, naghahanap pa ng ibang way, no? So, hindi na siya sumagot. Nagtaka ako. Kinabukasan na nga, May 27, doon na nangyari lahat. Tapos, buong araw ng May 27, wala siyang response. Sabi ko, mukhang ito na nga. Mukhang siya nga. Di nag-reply ako. Sabi ko, sabi ko sa kanila talaga. Tapos, binlock ko sis. As in, minura ko talaga sila ng pangmara kasi nakakapslak pa yun. Thank you Lord talaga. Imagine, 3 years mong pinaghirapan yung mawawala lang. Kaya rin siguro hindi nila pinagpapalitan yung ano ko. Bukod sa ang baba pa lang ng subscribers ko sis, walang laman yung account ko doon. Bala sila dyan, kaya wala silang makakalkal. Pinaka-natutunan ko talaga dito, hindi bali nang walang magpadala sa akin ng mga product. Kaya ko naman pag-ipunan, kaya ko naman bumili. Huwag lang mawala yung 3 taon na pinaghirapan ko. Alam niyo, nung umiiyak na ako, parang nag-flashback lahat ng 3 years. Paano kung
hindi ko na nabuksan yung email account ko. 'Di ba? Kaya ko pa bang magsimula ulit from magta 10,000 to balik zero na naman? Nagpapasalamat din ako sa lahat ng tumulong sa akin, sa lahat ng nagpakita ng kanilang concern. Thank you. At hopefully, sa totoo lang talaga napaparanoid na ako, guys. I mean, every time or every hour na hawak ko yung phone ko, lagi ko nang chinecheck yung aking YouTube studio and YouTube channel kasi baka mamaya bumalik. Alam niyo yun, baka mamaya may inaantay lang pala tong Cardano na to at aatake na naman siya. Kasi magagaling yung mga hacker ngayon eh. So, nakakatakot lang. Lesson na rin to para sa, hindi lang sa akin kasi sobrang dami ko talagang natutunan sa bagay na to. Lesson na rin para sa inyo, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang na small growing YouTubers dyan, kung may mga manonood man, or kahit malalaki. Kasi balita ko kahit million yung subscribers na hack nila. Mag-iingat po kayo at hindi po lahat ng mga nag-offer ng mga product or basta may nag-send ng link or file, wag po tayong basta-basta pipindot. So, sobrang hindi na talaga ito mauulit, okay? Walang talagang mag-raise ng awareness na may mga ganitong bagay. At dapat aware tayo. Pagpasensyahan niyo na po, sana po huwag niyo akong husgahan. Kasi syempre, tao lang din naman ako, nagkakamali. And natuto naman ako sa pagkakamali na nagawa ko. Sobrang laking lesson nito sa akin. Hindi ko na makakalimutan. Imagine, oh my God, magta 10,000 pa lang ako, na-hack na yung account ko. Paano pag 100 na? Paano pag million na, diba? Makikita niyo dyan sa screen ngayon yung after ko nang ma-secure yung mga account ko, medyo pugto na po yung mukha ko dyan. Pugto na yung mata ko dyan. Kaya pagpasensyahan niyo na po kung ang tsaka bells ko dyan. Pero kakagising ko lang din kasi. May nagpalit ng pangalan ng channel ko. Tapos, parang inayos niya talaga yung ano. Buti naman hindi niya dinilit yung mga videos ko. So, syempre, nagpanik ako kasi 3 years yun. 3 years ko siyang pinaghirapan. So, okay naman na ngayon. Umiyak na ako kasi baka mamaya bumalik. So, yun ang inaalala. Kagising ko lang. Ayun, agad bumungad sa akin. Hindi pa ako kumakain. Ay, hindi ko alam. Bakit may mga ganun tao na wala namang ginagawa, diba? I mean, nananahimik yung account ko. Nakakainis lang. Maraming salamat. Tuloy-tuloy po tayo. Nakita po tayo sa aking susunod na video. Wala pong makakapigil sa atin. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sumusuporta. Kaya sana mag-subscribe na po kayo kasi malapit na tayo mag 10,000 subscribers. Thank you. Maraming salamat, guys.